Allow me to read po some verses in Hebrews 12. Ako po'y gagamit sa Magandang Balita, Biblia. Verse 5 to 11. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Verse 11, habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ang Diyos po ang siyang magpala sa kanyang mga salita. Allow me to share to you this topic po. Correction that produces transformation. Pagtutuwid na nagbubunga ng pagbabago. Alam ko po, sobra ho tayong nabibless sa tema ho natin this month of August. Nasabi ko po kanina, ang tema natin na very powerful, breakthrough disciplines that empowers. Maraming mga messages po tayong nararamdaman na ito po ay tumatago sa bawat puso ho natin. Correction may confront us, but transformation changes us. Kaninang first service, ang paulit-ulit ko pong sinasabi na natural po sa tao yung dumipensa kapag siya po ay itinatama or ikinokorek. Meron pong laging pangdepensa ang tao. Ano pong area sa buhay natin ang gusto pa nating ipabago sa Diyos ngayong umaga? Maybe meron tayong mga vices na hanggang ngayon nakakapit pa po sa atin. Baka gusto mong i-correct at itama yung time management mo. Ako dito ako laging tinuturuan ng Lord. Yung disiplina sa oras. Amen po ba? Amen. Bawal lang late. Bawal lang Filipino time. Kung lagi kang late sa office, i-manage mo, ayusin. How about your finances? Baka may iba po sa atin, malaman na sale sa mall, takbo agad. Very impulsive. Your attitude, your relationship to your spouse. Ano ang gusto ho nating ipakorek sa Diyos ngayong umaga? Ang sabi ho ng isang quote, a loving correction today can prevent a painful consequences tomorrow. Mag-a-agree po kayo sa akin. Amen po ba? Masarap ho bang makorek? Masarap ho bang maranasan ng palo ng Lord? Amen po ba? Nasaan ho yung kamay ng mga young people ho natin? Let me share to you my simple testimony kaninang umaga na ibahagi ko po ito. Ako po ay lumaki sa isang pamilya na sobra ho naming iginagalang ang oras dahil ang nanay ko ay nagkakarinderya. 5 o'clock in the morning, kailangan gising ka na or early. Lalo na kung kami po ay mamamalengke dahil bata pa lang ho kami, naturuan kami ng aking mga magulang kung paano lumapit sa mga suki ho nila, kaya kapampangatin ng paktura. Gule, karne, isda, lahat po yan. Kilala ho namin yung mga suki ng aking nanay. Ako po'y lumaki sa karinderya na na-expose na maagang natutong magugas ng plato. Hello mga young people. Amen. Amen. Talang magsalita ka rin, kaya nakanta mo rin.
Maaga ho akong nadisiplina ng aking nanay na matutong magsaing sa professional na paraan. Pag sinabi kasing professional na paraan, ito po kasing pang-amateur, danum eh. Tasa, bigas, tapos tasa, tubig. Pang-amateur niya po ito. Yung pro way, malaking kaldero, kakalawkawin mo yung bigas hanggang sa bigyan mo ng tubig at ang panukat, bam! Diba? Pang-pro ho yun. Pag naluto, Brother Noy, sasalbag yung nasi. Natutuwa kaming maghiwa ng iba't ibang karne, gulay, maglinis ng isda, magkatay ng manok, etc., etc., etc. At dumating yung time ho na yon na meron akong sama ng loob sa mga magulang ko. Kasi bakit hindi ko katulad yung mga kabataan, kaibigan ko, na pag magbabasketball, kahit anong oras pwede, ako hindi. Alberto, yung kamama ko, manos kang pinggan, opo. Tapos ang laging routine ko sa bahay, taga-bili. Kaya kasanting ko ngayon, nisali kong aslam. Of course, itong utusan na, masali kang aslam, alang aslam. Akit may crush mo, chicken tindan, marine ko. You know yung routine ko, taga-bili ng bigas. Kapag kinulang ng kanin sa karinderya, tatakbo sa mga kalapit karinderya, bibili ng kanin para iserve. Yung routine. At may pagal ko. Sabi ko sa sarili ko, parang hindi normal ang buhay ko bilang isang kabataan, pero ito ho yung twist. Years after kong makilala ang Lord bilang Diyos, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, na bago ang buhay ko, at doon ko na-realize hanggang ngayon na lahat ng pagdidisiplina ng aking nanay, kayamanan po na maituturing sa akin. Pwede akong nakawan, wag naman sana. Pwedeng ubusin yung laman ng aking wallet pero hindi pwedeng nakawin yung mga natutunan ko sa aking mga magulang dahil sa disiplina po nila. Nasaan yung mga kabataan na galit sa maruming lababo? Wala na namang migtas gamat. Sabi ho dito, God's correction is not meant to condemn us, but to change us, redirecting our hearts, refining our character, and transforming our lives to become more like Christ. Dito po sa Kawikaan 15:31, ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Nasa Bible po yan. Amen po ba? Excited po ba kayo pag Sunday na marinig yung word ng Lord? Na uuwi ka kaninang umaga ho, nung first service, Madam Lilian, yung isa naglalakad, sabi niya, Pastor, sakit ng likod ko, bakit? Malasbas mo ko yan. Yung parang punong-puno daw ho ng latigo sa likod, sabi ko, Lord, para sa lahat yung preaching kasi. Yung isa ho, habang kumakain kanina, Pastor, hanggang ngayon po talagang hindi ko, umiiyak po ako. Bakit po? Kakuyangan po yung preaching. Yun ang power ng word ng Lord. Amen. Tayo nandito hindi para mag-siesta, kundi hingin sa Lord na, Lord, baguhin mo pa po ako. Amen. Palakpakan naman po natin ng Lord Jesus. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral. Ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdadagdag ng kaalaman. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Tatluhong mahalagang puntos ang gusto ko pong iwan sa inyo. Ano yung title ho natin? Pakibalik nga. Correction that produces transformation. Unang bagay ho, correction reveals God's love. Kapag tayo po'y tinutuwid ng Diyos, huwag nating tignan na ito'y parusa. Sa lahat ng pagkakataon sa buhay po natin, gusto ng Diyos may saayos ang buhay po natin. Amen po ba? Maraming mga testimonies sa church, nagkaroon ng grabing realization nung sila po'y nakakilala sa Panginoon. Bagamat maraming pinanghinayangan na panahon, pero salamat may chance. Kaya sa mga young generation po natin, hanggat maaga po, ituwid natin yung dapat ituwid. Ang sabi ng Hebrews 12:6, because the Lord
Pakibasa nga ho, 1, 2, 3, go. Because the Lord disciplines the one He loves. Isa akong mabarog. Iba ho pag namalo ang Lord. Talagang mapapaaray ka. Mapapaaray ka. Mapapaaray ka. Bisa kayo. Pakitingnan nga ho yung katabi nyo. Bisa ka? Expression ho ng love ng Lord yun eh. God corrects us because He cares about who are we becoming. Mahal tayo ng Diyos. Marami siyang nakikitang potential sa'yo. Hayaan mong ang Diyos ang siyang magmolde sa buhay mo. Hindi ho natin kayang baguhin ang buhay po natin. Amen. Maging ako, nabigo ang magulang kong baguhin po ang isang Alberto Musingi. Pero biyaya ho ng Diyos, nung binigay ko ang buhay ko kay Jesus, na bago ang buhay ko. Correction is not rejection. It is evidence of relationship. Kaya nga tayo tinutuwid ng Diyos kasi anak niya tayo eh. Mahal niya ho tayo. A loving father does not allow his children to remain in destructive patterns. Uulitin ko po, walang magulang na gustong lumaking bastos ang mga anak. Amen po ba? Wala hong magulang, matinong magulang na nagnanasa na mapariwara ang anak. Pero observation ko po, pwede hong magtanong sa second service. Baka kaninang first service, nahihiya lang yung mga magulang. Meron pa po bang namamalo dito ng anak? Yung mga young generation na parent dito. Alare. Nasa Pilipinas pa ba ako? Wala na po, no? Iati doon na siyempre, nakamabayang taon na rin. I mean, sa mga young generation natin na newly, wed na may bata na maybe 3, 4 years old. Wala na. Nung kami ho kasi, yung generation ko, yung bunso ko po 15 na. Yung panganay ko is 24. May kawayan ako sa bahay. May Bible verse pa po yun, Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go. So when he is old, he will not depart from it. May pangalan sa dulo, AJ, JD. Pag yun po, nadapo na sa kamay ko, ngini po pangamos ko niya mo. Kasi binata na ho sila. Seriously, yung pamamalo ho ba na nasa Bible po yun eh. Pero ito yung observation ko ngayon. Pastor, wala na hong pamamalo ngayon. Iba na ho yung disiplina sa mga anak. Ano po? Dan kay Wi-Fi. Yes or no? Kasi ho, mas torture yun sa anak nyo na naka-screen. Sasabihin mo, magtino ka, nung lakoking tablet mo. Alina po ba? Balampeng niya, kalme. Samantalang papatayan mo lang naman ng Wi-Fi. Tama? Parang yun pa lang ho, torture na. Iba ho yung disiplina ng mga magulang natin noon. Meron ba dito ginapos sa puno tapos binuhusan ng antik? Yung balyorat ng antik, santol? Sino dito yung lumuhod sa asin? Dahil sobrang bait mo. Sino dito yung lumuhod sa munggo? Yung nakatikim ng hambalos ng sanse. Yung nanay mong mahilig mangurot sa singit, pag yung alam yung pag kinurot ka, yung mga ganong magulang, di ba pag kinurot ka, alitang maragul, itang laman mong bigyan, takay ba nakangkindot, mamapiya. Pero tumino tayo. Itang tatang mahilig wala na yata ang ganun, no? Naalala ko sa community, habang nasa daan yung anak, yun muli ka ka rin. Wala nang ganun ngayon eh. Hindi na uso ngayon yun, no? Wala na. Wala nang ganun. No, William, no? Sa atin meron, di ba? Pero tumino. Ngayon utusan mo yung anak, nak, manos kang pinggan. Amo, wait. Amo na. Kapampangan po eh. Amo na, wait pa. Anak, magigib ka. Yes, ma. One game. Naka-headset eh, kasi
Ito yung panahon na kailangan ma-realize po natin. Mga anak, paalala, nasaan yung mga young people ho natin? Hello? Hello? Mga anak, kapag ka ho dinidisiplina namin kayo ng inyong mga magulang, mahalin nyo lalo kami. Huwag niyong pagsawaan yung mga paalala po namin. Amen. Kahit paulit-ulit kami na parang sirang plaka, kasi hindi nyo ginagawa kaya inuulit namin eh. Kung ginawa nyo, kemulit. Anya ulitan mi, yung gagawan. Nuko, manuklip mong ulas, pa-perfect. Yung iniwan mong hinigaan kaninang umaga, dadatnan mo pa ng gabi at ine-enjoy mo. Ote, may tuklip. Kaya sabihan mo, makyasawa ka? Sorry po sa mga nakahook ngayon, Tagalog po pala ako. Ako, naging disiplina ko yung kahit sa edad ko, madami pagdayo ko sa higaan, yung ayusin ko yung bed ko, itang bala mo, kung hotel, panabitan may pang makanyan. Tapos yung kumot, madami sinabi nyo, kanto-kanto yan, talagang bagano. Hindi yung ginaganon mo lang, yung kumot. Balod ako style. Kay saksak may kang lalam ulunan, bangi halata, tsaka may kanya na ning ganito. Anak, pag sinabihan ng magulang, makinig. Pag sinabi ng mga magulang, anak, aral muna, wala munang boyfriend and girlfriend, huwag niyong ikasasama ng loob. Para sa inyo rin. Gawin yung inspirasyon mga magulang niyo. Kasi marami yung bata nagre-rebelde kasi nagsasawa sa paalala ng magulang. 14 years old. Yung mukha parang nilublob sa espasol. 14 anyos kung mag-makeup. Wala namang masama sa pag-makeup. Inipis mong bagya nang, nipis mong bagya. Tapos yung damit mo, ihaba mo ng konti. Pati lakad mo sa masan mo, tiro-tiro makanyan. Kaya, mga magulang, please. Kapag yung kaibigan ho ninyo, nakita ng magulang nyo na medyo alanganin sa harap ng bahay, payosi-yosi, painom-inom, lumayo ka. Dumikit yung magnet ng microphone. Nahulog. Sorry. January, kasalanan mo to. Again, ito'y mahalagang paalala po sa atin. Sa mga kabataan po natin, ito'y isang kayamanan na masasabi ko pong kailangan nyong yakapin. Pagdating ng araw, marirealize po ninyo, tama pala ang nanay at tatay ko. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan muna ang ating pong Panginoon? Hindi raw po normal sa tao yung tumanggap ng pagkakamali. Hindi siya natural. Meron po silang tinatawag na defense mechanism. Na kapag kinorek, laging may palusot at laging may dahilan para hindi tanggapin yung pagkakamali. At kaya kasakit tanggap na mali ko. Sorry. Ako naulitan. Pero meron naman pong nagsisisi ng kanilang mga pagkakamali. Pasensya na ako, nangangarapan mo. Kamali ko at least medyo realize na, mo ayamupin. Huwag niyo na pong tingnan ng asawa ho ninyo. Hindi ho siya yun. Amen po ba? God's correction is not a sign of rejection. It is a revelation of His love. And God's correction, or God's correct us not to push us away, but to draw us closer to Him. Parang sa mga magulang ho natin, sa una lang totoo ang Bible po Ma'am Lilia, na kapag napapalo ka, masasaktan ka, naghihinagpis ka Pero pag tama yung reflection mo, lalapit ka pa rin sa magulang mo, hingi ka ng sorry kasi na-realize mo, mahal ka niya. Ganon din ho sa Diyos
Sabi ng Proverbs 3 verse 11 to 12, my son, pakibasa nga ho natin, 1, 2, 3, go. My son, malinaw ho yan sa Bible. My son, do not despise the Lord's discipline. Do not resent His rebuke, because the Lord disciplines those He loves. Nasabi ko po kanina, excited kayo pag Sunday. Amen. Ready ho ba kayong masaktan tuwing linggo? Kasi wag nating hanapin yung comfort na parang pinapamper ka ng message. Hindi po eh. Yung pagpunta mo sa loob ng church every Sunday, ang hinihiling mo sa Diyos malagi, Lord, i-transform mo po ako. That is the right kind of prayer. Na kapag may nag-preach, tumama sa'yo, ay Lord, salamat. Kinakausap mo pa po ako. Thank you, Lord. Thank you. Yun ang dapat na reaction natin kasi mahal mo ang Diyos eh. At nararamdaman mong kinakausap ka pa niya. Amen po ba? Pero pag umattend ka, sweetheart, narinig mo yung sinabi ni pastor, para sa iyo yun. O mga anak, para sa inyo yun. Ako, very good ako. Di ikaw na. Yung laging nakaturo tayo sa iba pero hindi tayo nakaturo sa sarili ho natin. Ang mensahe po ng Diyos, hindi para sa katabi mo, para sa iyo mismo ang mensahe po ng Panginoon. Amen po ba? Let's give one more clap offering for the Lord. Hallelujah. Anong sabi ho sa Psalm 139:23? Search me, O God, and know my heart. See if there is any offensive way in me. Lead me in the way everlasting. Dito sa Hebrews 12:5-6, balikan ko lang po. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Bilang salitang o mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Pwede ba natin minsan mapalakpakan po ang ating Panginoon? Hallelujah! Ikalawa ho na katotohanan, when we say correction that produces transformation. Number 2, correction refines our character. Everybody say character. Dito sa aklat ho ng Hebrews 12 verse 10, part po ng binasa po natin kanina, do ginamit ko dito is NIV. God disciplines us for our good. Amen po ba? In order that we may share in His holiness. Yun po ang ultimate goal ng Lord sa atin. Alam ko pong mababait na po kayo. Tingnan niyo ho yung katabi ho ninyo na mabait. Praise God. Woo, hallelujah. Pero mas babait pa po yan kasi nire-refine ng Lord ang character. Amen. Huwag niyo na hong tignan yung katabi ho ninyo. May ibang tao pala talagang sobrang sungit. Mangutang ka ang oras may magsalita. Kakuya ni mangutang yan di kaya kan Oras lang. Pwede ho bang magtanong, ano yan? Alam niyo ba yung bahay ni Ali? Hindi ako tanongan ng nawawalang aso. Yung ganun, yung kala mo pinagtakluban ng langit at lupa, may nagtatanong lang, hindi man lang makasmile. Look at your neighbor this morning. Linyay kasipin niyo. Oh, hallelujah. Mga kayanak na, hindi ko sinabing tumawa, iba ho yung tumatawa sa nakangiti. Kasi habang naglalakad ka, delikado ka kanta. Pero yung naglalakad ka lang, yung mga tao na sasalubong mo, good morning po, iba ho yun Iba, naka-tiger lock ang ganyan. Delikado ho yan, lalo na pag nasa harapan ka ng bahay mo, tapos nakatayo ka, may dadaan. Ano yan? Inspektor ng custom? Iba ho yung aura pagka. Amen po ba? May nire-refine ng Lord sa atin.
Ano ho yung isa sa powerful declaration natin this year na binanggit kanina ni Brother Alvin dun sa 4 na breakthrough? Di ba ang tema na ang declaration natin? Year 2026 is a year filled with supernatural breakthroughs. What's the number 1? Breakthrough attitudes. Wag lang ho nating basta palipasin lang yung deklarasyon ho na yon. Hindi siya palamuti lang sa program. Kapag may nag-close, may nag-opening prayer, yun ang declaration po niya, you believe it and claim it. Lord, salamat sa breakthrough attitude na ito, Panginoon. Baguhin mo pa po ako. Ang sarap ho yatang makita, no? Yung ganun yung desire ho natin. Meron po silang tinatawag na character development. Ay, let niya isipin nyo. Gawan tayong sampling isipin nyo. Daka nang may bayo ka yan eh. Dati kuripot niya po yan eh. At least makataho na siya ngayon pagka manlilibre. At least man lang, Ma'am Donna, makapagpataho na yan, di ba? Dati malangi eh, bala mo sapayang may kain. Pero ngayon at least, basag na ho yun. Okay na siya. Kasi nabago eh. Isipin nyo, nung bata tayo, ano yung makalokohang... Ako, hindi alam ng nanay ko, napunta ako ng Pederosa nung elementary ako. Umakit sa mga pader, tapos nangingisda yung kaibigan ko, kiyabe ko kanito. Sabi ko, salamat sa Lord, pinreserve niya ako. Napunta ako ng Balsik, Bataan. Alam ng nanay ko, malapit lang. Eh, yung kupakyapusan lang na eh. Na-realize ko habang tumatagal, nagmamatured, again, merong silang tinatawag na character development. Mas pipiliin mong iayos ang buhay mo. Huwag muna tayo dun sa Kristiyano. Dun muna sa isang natural na taong nakarealize na kailangan niyang baguhin ang buhay niya. Hindi siya pwedeng laging nakahiga, inom, alak, sigarilyo. Hindi. Kailangan niyang baguhin ang buhay niya. Kailangan niyang mangarap. At nabago nga yan. I-add mo pa, nung tayo po ay nakakilala kay Lord. Hindi na mahirap sa atin ang magbago. Amen po ba? Ang kaharap niyo pong pastor, hindi ako mahihiyang sasabihin sa inyo, nung ako po'y bata at ako'y nasa high school, mangupit ko kang mako. Kasi wala kang Jesus sa puso eh. Eh ako yung pinagbabantay sa tindahan po niya. Siyempre, takors, mag-tight shame ako kako. Hindi ho niya alam, pagka nagbigay ako ng ingreso ho, nakakat yung tax doon. Pinansisigarilyo mo, etc. But after receiving Christ as Lord and Savior, sinuko mo ang buhay mo sa Kanya, napansin ko talagang ang Lord i-refine ka. Ang unang tinanggal ho ng Diyos sa akin, yung pangit na lumalabas sa bibig ko, yung pagmumura ko po. And I praise God for that. Yung paglaban sa kapatid ko, yung pagre-rebelde sa magulang, lahat po yun nawala. Walang imposible sa Diyos. Nag-matured ka na eh. Pinili mong mas maging matino. May kausap po ba ako ngayong umaga? Kaya, again, paalala po kung kayo po'y may pamilya na, matured ka na by age, tapos nag-uwi ka pa ng problema sa nanay mo. Abay, sana makarealize tayo. Kapag tayo po'y may pamilya na, dapat wag ka na mag-uwi ng problema sa bahay. Mag-uwi ka, bigas. O kaya, pang-grocery ng nanay. Hindi yung, atse, yung anak mo, tawag ni Kapitan, bakit? Nambugbog na naman. Ilang taon na ba anak mo? 45. Parang nakakapanghinayang eh, no? Alam niyo po ang isang reflection ko, ito ho, bato-bato sa langit ang tamaan, ikaw nga. Ready na ho ba kayo? Kung bagong Kristiyano ka, maintindihan ko pa kung once in a while merong sablay na lumalabas sa bibig mo. Kung baguhan ka.
Kung baguhang Kristiyano ka, maintindihan ko pa kung nakita kita sa labas, bago ka mag-church, medyo, kainig siyeme. Aintindihan ko pa ito. Pero 10 taon ka ng Kristiyano, ultimong isang stick ng sigarilyo, di mo kayang isuko sa Diyos, pating sunlight, may patawaran, ang giligit ko. May problema ka, bata. Amen po ba? Habang hindi pa po huli ang lahat, hayaan natin ang Diyos ang siyang mag-transform at magbago po sa atin. Amen po ba? Yung willingness natin, importante. Kahit gusto tayong baguhin ng Diyos, kung ayaw nating isuko ang lahat ng ito, hindi tayo mababago. Bakit yung iba nagawa? Bakit yung iba nagawang magbago? Bakit tayo hirap tayo? Again, hayaan natin ng Diyos ang siyang magbago ng bawat buhay po natin. Amen po ba? Pwede ba nating palapakan muna ang ating pong Panginoon? Discipline deals with what is wrong within us. Bahagi po yan ng pagtutuwid ng Diyos. And God is more concerned with our character than our comfort. Uulitin ko po, when you attend Sunday worship service, siguradong may mararamdaman kang masakit, pero ipagpasalamat mo sa Diyos kasi kinakausap ka pa niya. Correction removes attitudes, habits, behaviors that hinder spiritual growth. Ito po ang practical na tanong ko po sa inyo ngayong umaga. Madali po bang umamin ng pagkakamali? Bukod sa pag-amin ng pagkakamali, madali po bang tumanggap ng pagtutuwid ng iba? Hello po. Ba't napakatahimik po ninyo? Sa mga magulang ho namin na ginagalang. Oy ma, oy tang, alibawat oras susto kayo. Paborin niyo pong minsan ni kaming anak, akit mi, itang maliyo. Ali po. Ako man Holy Spirit na magkamali. Madalas ating kayo namang sable. Because yung authority ng magulang, di ba masakit i-correct ka ng anak mo? Hindi ho natin alam, minsan ginagamit ng Lord na mouthpiece yung mga anak ho na apo nyo para i-rebuke ka. Maging sensitive ka lang, magugulat ka na ginamit ng Diyos ang anak mo o ang apo mo bilang mouthpiece para i-correct ka. Sasabihin ba naman ng apo mo sa iyong dalawang mag-asawa, wawa, wag away, galit Jesus. Amen? Dahil emotional ka, magmakokin, maglalakad. Unta ang mamo, galit Jesus. Thank you, Lord. Maiiyak ka Uulitin ko ho, madali ba sa atin ang tumanggap ng pagkakamali at tumanggap ng correction ho ng iba? Sa mga mag-asawa po, kumusta ho kayo ito na naman ang Pastor Albert namin. Kumusta ho kayo? O tayo po milalawig ang kasiping nyo. Kumusta kayo? Di ho ba? Anong reaction po ng esposo o esposa nyo kapag ho itinutuwid nyo sa mga pagkakamali? May isang script akong narinig, allow me, na sabi ko kasi nung babae, ba't ganyan ka? Ito yung sagot ng lalaki. Kung ayaw mo sa ugali ko, pasensya ka, ako ito, ganito na ako. Magtiis ka. Tama, mali. Pag ganun na ho yung sagot ho natin, ibig sabihin, isinasara mo na ang pintuan ng Diyos para makakilos po siya sa buhay mo. Ang maganda ho siguro, again, sa mga magulang, sa mga mag-asawa, in a loving way, mag-close door kayo ng asawa mo. Ako ho, ang unang nagko-correct ho sa akin ng wife ko. Ang misis ko ho. And I appreciate that. Kasi walang ibang magko-correct sa akin kundi siya. Amen po ba? In a loving way. Huwag sa harap ng iba. Ang pagtutuwid po, uulitin ko, masakit, mahabdi, pero kailangan tanggapin para sa ikabubuti po natin.
Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan muna ang ating pong Panginoon? Kapag itinutuwid tayo ng Diyos, huwag kang pumalag. Hayaan mo lang na, Lord, gumalaw ka sa buhay ko. Marami pa pong kailangan tapyasin ng Lord eh. Mag-a-agree ho ba kayo, marami pang rough edges sa atin na kailangang tapyasin, baguhin ng Panginoon, hayaan po natin siya. Look at this simple formula. God's love plus God's discipline equals God's transformation. God's love plus God's discipline equals God's transformation. Hebrews 12 verse 1, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace. Sometimes God's no is love. Mag-a-agree ho kayo sa akin. Parang sa magulang, 16 years old yung anak mo, walang lisensya, hindi mo siya bibilan ng motorsiklo. Amen. Amen. Bukod sa aggressive ang mga kabataan po natin, kung walang lisensya, hindi mo bibilan ng motorsiklong anak mo. When you say no to your young boy, hindi ibig sabihin galit ka. Hindi, pinoprotectionan mo lang siya. Ganun din po sa Diyos. Hindi lahat ng prayers natin nasagot. Amen po ba? Meron lang siyang gustong ituro sa atin. Sometimes His correction is love. Sometimes His discipline is love. And sometimes the painful pruning is preparing you for greater fruit. Basahin ko po yung nakalagay sa John 15. Ito ay napakahalagang paalala ho ng Lord sa atin from verse 1 to 5. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at ang kanyang namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Verse 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din naman ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat walang magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. It's about the principle of spiritual pruning. Ginamit tong analogy yung vine na kapag kaho pala yun, mas gusto mo siyang magbunga, kalbuhin mo. May ganung principle, tatanggalin mo lahat. Pastor, may gandang dahon putulin mo rin yan kung gusto mong mas maging mabunga. Ngayon sinasabi natin, Pastor, mabait naman ako Gumagawa naman ako ng tama sa kapwa ko, bakit pa rin ako dinidisiplina o pinapalo ni Lord para sa lalong ikabubuti po natin? Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan muna ang ating pong Panginoon? Hallelujah. When God what God removes today may be the very thing preventing greater fruit tomorrow. Sabi ko nga, napaka-aggressive nung declaration natin. Year 2026 is a year filled with supernatural breakthroughs. Again, what God removes today may be the very thing preventing greater fruit tomorrow. Baka yung iba ho sa atin kaya hindi tayo maka-breakthrough. May gusto pang tapyasin ng Diyos sa atin. Mabilis na lang ho ito. Pruning is God's process. Amen po ba? Everybody say pruning. Correction is God's instrument. Character is what God is refining, and fruitfulness is the result. Tingnan niyo ho yung progression niya. Di ho ba? Pruning, correction, character, fruitfulness. Amen po ba? Ito po ang disenyo ho ng Diyos sa atin. The third point, the last, bago tayo manalangin. I-recap mo ho natin, ano yung point 1 ho natin? That character
reveals, or correction reveals God's love. Number 2, correction refines our character. And the third po, correction requires our response. Pag may tinama ang mga magulang natin sa atin, dapat mag-learn ka ng lesson doon. Hindi yung uulit ka. I-share ko lang nung ako po'y grade school. Grade 5, kung di ako nagkakamali, nasa home economics building ko kami ng San Fernando Elementary School. Palibasang, alam nyo na, agresibo, kabataan. Kaya Kapampangan po, pitos-tusan da kami. Pinag-away ho kami. Kahit maliit po, medyo may pagka-aggressive. Sabi ho nung kay kaklase ko, yan si Tonyo, may hatalan balugbog, tela lang kay balugbog. Alam yung ganung style. Tapos nagalit din. Yung tala na, may kasamang parang saping. Nanggigil na ho ako. Nagpang-abot ho kami. Matangkad siya. Ano ko height kanita? Siguro mga 3'6". Sa sobrang liit ko ho, tinakpan ko na lang ho yung ulo ko. Kasi pangutongan na ako . Kung makaganti, tidons. Inggewa ko, pepalwal king gamat ko. Nung nakapako ho yung mukha ho niya, nakabaon na yung daliri ko. Talagang gigil ho . Habang panga niya na ako. Pinaghiwalay ho kami. Nung nakita ko ng makaklase ko, walang damage, masyas ko buntok . Made in Japan po ito. Walang hemorrhage, wala. Siya, nakita ko yung 5 kuko ko, bakat sa mukha niya. Di feeling ko, advantage siya. Kung Romin, okay . Eto na. After ilang oras ko nakauwi ako, sumunod ang mga teachers ko sa bahay. Mr. Musngi, yung anak nyo nakipag-away, yung nakaaway po niya, kailangan ipa-hospital nyo po. Hospital ako, may bugbog yung buntok ako. Baka daw magka-tetano, ma-infect kasi yung kuko. Higit ko marinat namin pala rin kuko ko . Putatil lang kalawang. So, ang nangyari, buti na lang, buhay pa po si Dr. Gadi noon, dinala. Kasi harapan ng elementary school yung clinic. So, nalibre ng doktor. Kaya lang, ito na, pag-uwi sa bahay. Ready ko na yung sarili ko, Alberto. Nandun na ako sa sulok. Pumasok ang tatay ko. Ang unang binigay ng tatay ko sa akin na binato po niya, alam niyo kung ano? Nail cutter. Manguko ka, puto bumbong ka na. Para matanggal yung tetano sa kamay. Hanggang sa tinanggal na ho niya yung mahiwagang sintiron na binaligtad. Talaga, paka! Alina mo! Makipate ka pa! Alina mo! Ulitan mo pa! Alina mo! Yung kada hagupit sa'yo, ramdam mo yung hanggang sa, yun nga, kakausapin ka, mulit ka. Manyaman. Alam nyo, right after that, event or scenario, napunta ako ng PHS, mas maraming, sorry for the word, loko-loko doon. Naging officer ako ng high school, hindi ako na-involve sa anumang gulo. Tindanan ke. Masakit yun. Yun ang tamang response. Yung mapunta ka dun sa realization na nadisiplina ka at nagmarka sa'yo na mo na ulitan, hindi ka na uulit. Well, that is the right response. Ito yung point 3 ho natin. Ano yung point 3 ho natin? Balikan nga ho natin. That correction requires our response. Well, we can resist correction and remain unchanged. Okay lang. Yung narinig nyo po ngayong umaga, huwag nyo pong i-apply. Okay lang. Hindi yung sasamang loob ko. Huwag ho kayong mag-reflect. Okay lang. Parang pumasok dito, dumaan doon. Okay lang. But again, you will remain unchanged. Reject correction
and you will repeat the same mistakes. Ito yung maganda. You receive correction and you will experience transformation. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Mamimili lang naman tayo para sa ikabubuti ho natin. When God disciplines us, we may feel hurt, we may feel disappointed or confused, but His correction is not meant to destroy us. It is meant to prepare us to bear greater fruit. As I end po, mga minamahal kong mga magulang, mga kapatid, maging mas excited pa po tayo every day kung paano tayo dinidil ng Lord sa maraming mga bagay. Bago tayo tumingin sa pagkakamali ng iba, manalamin po tayo. Yun ang sinabi ho ni James na maging mirror natin ang salita ng Diyos sa bawat pang-araw-araw na buhay po natin. It's about the correction that produces transformation. Amen po ba? One more clap offering for the Lord Jesus. Tumayo lang ho tayong lahat saglit. May dalawa hong magkapatid na may mayaman na tatay na pinamanahan po sila ng maraming mga ari-arian. Dahil sila po ay sobrang yaman at nagkaroon ng time na nawala ang kanilang tatay, ni-reveal ng abogado lahat ng mga properties at nagulat po sila dahil pinagawan sila ng kanilang ama ng napakagagandang mga bahay dun sa malawak na lote ho nila na magkaharap. Merong malapad na pagitan sa gitna but at least magkaharap yung bahay. So, yung kuya ho, madalas nag-a-abroad, umaalis ng bahay. So tuwang-tuwa nung nakita yung bahay po niya, nag-abroad. Itong nakababatang kapatid, habang tinitingnan yung bahay ng kuya niya, naalala lahat ng mga pangit na karanasan nilang dalawang magkapatid habang lumalaki. Yung inggitan, samaan ng loob. Tinawag yung kontraktor niya na mahusay. Maraming pera. Alam niyo, pinagawa sa pagitan, nagpagawa ng lake. Ng parang daanan ng tubig. Pag uwi ng kuya, nagulat, anong meron? Sabi ho nung kasambahay niya, yung kapatid ho ninyo, sir, baka ayaw kayong makita, kaya nagpagawa ho ng ganyang pagitan sa harapan po ng bahay niyo. Ganun bang gusto niya? Tumawag din ng foreman itong kuya, at nang nagsabi ho, sabi niya, foreman, padiran mo ang harapan ng bahay ko ng mataas na pader. Ito lahat ang perang gagamitin mo. Aalis ako, pupunta ng abroad, pagbalik ko, gusto ko, tapos na ang pader na yan. Fast forward, ang foreman, imbes na paderang itayo, hindi ho paderang itinayo. Gumawa ang foreman ng tulay. Pag uwi ng kapatid na kuya, galit na galit sa foreman, ang gawa mo. Ang pinapagawa ko pader. Biglang nagulat ho yung kapatid na nakababata, patakbo dun sa tulay. Umiiyak. Biglang humingi ng tawad sa kuya niya, Kuya, patawarin mo ako. Sa kabila ng ginawa ko sa iyo, nagpagawa ka pa rin ng tulay. Na-realize nung kuya na salamat dun sa foreman na instead of wall, bridge yung ginawa. Ang sabi ho ng panganay dun sa foreman, ayaw mo bang i-hire na lang kita sa company ko? Kasi ang galing mo marami tayong mga buildings na itatayo. Ang sabi ho ng foreman, sir, pasensya na po kayo. Hindi ako pwedeng mag-commit sa company po ninyo. Kasi po, marami pa akong tulay na gagawin. Ano yung binibuild po natin? Sa family. Conflicts. Is it lake or bridge? Nawa gamitin ho tayo ng Lord, no? Na magdugtong at magbago ng maraming buhay sa ikakarangal ng ating Diyos. Amen po ba? Can we just lift our hands to the Lord this morning? Damihin po natin ang yakap ng Panginoon ngayong umaga as we sing this song prayerfully. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat
wala nang mapantay sa kabutihan. Hallelujah. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo, Panginoon. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Hallelujah. Ng panahon, Diyos ka sa Yes, Lord Jesus. sa lahat ng oras na yan para sa amin, Panginoong Jesus, puri. Hallelujah, hallelujah. Dakilain ka sa buhay ko. Come on, lift your hands and sing. Hallelujah, Lord. Di nagbabago Diyos ka sa amin. ka sa amin, tanging sandigan. Nariyan ka para sa akin. amin, Panginoong Jesus. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa buhay ko, aming Ama. Marahil po, tayo po ay kinakausap ng Panginoon this morning. Marami pang inaayos ang Diyos sa atin. Marami pang inire-repair ang Lord sa iyo, sa akin. Let us just commune with the Lord today. Kausapin po natin ang Panginoon. Tapyasin niya yung kailangang tapyasin. Alisin niya yung kailangang alisin. Para sa ikararangal ng kanyang pangalan. Just open your heart now to the Lord's church before ho tayo dumako sa panalangin. Just allow the Lord. Nire-refine tayo ng Panginoon ngayong umaga. Binabago ng Diyos ang buhay natin ngayong umaga. Sa mga bisita po natin, maybe this is your first time na makapakinig at magkaroon ng ganitong idea sa isang Christian worship service. May kakaiba po kayong nadarama sa inyong puso this morning. Ang sabi ng Panginoon in Matthew 11:28, Jesus said, "Come to me, all of you are weary and heavily laden, and I will give you rest." Ang sabi ng Panginoon in John chapter 3 verse 16, na gayon na lamang ang pag-ibig po niya sa ating lahat. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Marami po sa atin marahil pagod, exhausted, hindi alam kung saan tatakbo. Hindi kayo nagkamali ng lugar na pinuntahan. Nandito ang Panginoon ngayong umaga. Nais ko po kayong anyayan sa isang maikling panalangin, especially sa mga bisita po natin. Pwede ba nating sabihin, Lord Jesus, Lord Jesus, sa umaga pong ito, lumalapit ako sa iyo, humihingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa, naisip, nasabi, patawarin mo po ako. At sa oras na ito, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka sa aking buhay. pumasok ka sa akin. Ikaw na aking Diyos. Ikaw na aking Panginoon. Ikaw na aking tagapagligtas. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa buhay na binago mo. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Can we just lift our hands and sing? Hallelujah! Salamat, salamat, salamat. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Just allow the Spirit, just allow the Spirit. Dakilain ka sa buhay ko. Di ka nagbabago kailanman. Diyos ka sa amin. Hallelujah. Nariyan ka para sa akin. Maghari Hallelujah. ka, maghari ka.
Itaas po ang ating mga kamay ngayong umaga. Tanggapin niyo po ang himala na dumadaloy sa lugar na ito this morning. Yes, Lord. Maging sa mga nasa overflow room, maging sa mga nasa live stream. Receive your miracle today in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, salamat sa mga himalang bagay na patuloy mong pinaparanas, Panginoon, sa amin. To you all the praise and the glory, God, in Jesus' name. Palakpakan niya po natin ang Panginoon sa isang napaka-anointed, powerful na message from the Lord. So, bago po natin ma-receive ang benediction, can we again raise our hands at ibigay po natin sa Panginoon ang papuri. Balik po natin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Ang Diyos ay Kantahin po natin sa purihin. Tagalog. Ang Diyos ay purihin. Sige Ang po, Diyos ay patuloy po purihin. natin itaas ang ating mga kamay bilang pasasalamat sa ating Tunay na Panginoon. dakila. Tunay na dakila sa kanyang pag-ibig. Sa dugo. Sa dugo Niyang tumihis sa lago ay nilinis. Ang Diyos ay purihin sa kanyang Ulit kanta na po, Tagalog. pag-ibig. Minsan pa po, Hallelujah. Diyos ay purihin. Ang Diyos Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po sa napakadakilang mensahe mo sa amin, Panginoon. And we want to give Tunay you na back all dakila. the glory. Tunay na dakila ang kanyang pag-ibig. Sa dugo. Sa dugo niyang tumigis sa lago Ay nalinis. ang Diyos ay purihin sa kanyang Pag-ibig. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Patuloy po natin itaas ang ating mga kamay and receive the benediction. Nawa po ang kapayapaan, pag-ibig at kagalakan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo ay sumaatin pong lahat at humayo po tayo ng may tuwa sa puso po natin. God bless everyone. Oh, oh,